Magandang araw mga kaparokya. Mayroon tayong katanungan na mula sa isa sa mga parishioners natin dito sa Mater Dolorosa. Ang tanong niya, Brother, bakit kailangan pa din ikasal sa simbahan kahit kasal na sa civil? So mga kaparokya, bago ko po sagutin ang katanungan na yan, ay balikan natin kung ano ba ang history ng kasal o marriage sa English. Ang kasal, noong sinaunang panahon, bago pa ma-establish ang bayan ng Diyos o ang mga Israelita, ay isa na siyang secular human institution. Pero during that time, ang marriage noong ancient times ay nakaugnay sa mga fertility gods, goddesses, o yung tinatawag ng mga Diyos-Diyosan. So ang kasal, bago pa mag-exist ang bayang Israel, ay puno na ng mga superstitious beliefs and impurities. Noong pumasok na ang Diyos sa kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng pagtawag niya sa kanyang bayang pinili o ang bayang Israel, ang kasal o marriage sa pamamagitan ni Yahweh ay na-develop into concrete, desecularized and secularized form. Meaning, due to a total new and different God, a God who is loving and kindness and blessing, acts freely and autonomously, marriage placed in a different sphere because of Yahweh's free and sovereign love. So, balikan natin ang tanong, bakit kailangan pa magpakasal sa simbahan kahit kasal na sa civil? Maraming katuruan ng ating simbahan patungkol dito kung bakit kailangan ang dalawang mag-asawa ay kailangan ikasal sa ating simbahan, lalo na kung sila ay mga binyagang Katoliko. Una, ang sakramento ng kasal ay hindi isang kontrata. Isa itong pakikipagtipan sa Diyos, meaning it is an intimate relationship and union with God and the married couple. Sa pamamagitan nito, bubuo sila ng isang pakikipagtipan sa Diyos which is rooted in freedom and love and life. Kaya ang sakramentong ito ang magbibigay ng biyaya sa pamamagitan ng mag-asawa na pinagtibay ng pagmamahal ni Kristo na katulad ng pagmamahal niya sa ating inang simbahan. Pangalawa, kung ito ay covenant or isang matalik na kipagrelasyon sa Diyos, meaning it have a divine blessing. Simulat sa Paul, God created marriage as a human institution grounded in freedom and love. Kung babalikan natin ang pagbasa sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 28, binigay ng Diyos si Eva kay Adan upang maging katuwang at binasabasan sila ni Yahweh at sinabi sa kanila, maging mabunga kayo at magpakarami. Punuin ninyo ng mga supling ninyo ang buong daigdig at pamahalaan ito. Meaning, marriage is a divine blessing that comes with great responsibility. Dahil tinawag ang mag-asawa sa bokasyon ng pag-aasawa, they are now become co-workers of God in His work of love. At pangatlo, the sacrament of marriage, ito ang nagbibigay ng biyaya sa pagmamahalan ng mag-asawa na pinagtibay ng pagmamahal ni Kristo na katulad ng pagmamahal niya sa ating simbahan. Kung mapapanatili nila o ng mag-asawa ang kanilang pagsasama at pagmamahalan sa biyaya na hatid ng sakramento ng kasal, magiging perpekto ang pag-ibig nila sa isa't isa, magiging matibay at hindi masisira ang kanilang pagsasama, at tutulungan sila ng biyaya ng sakramento ng kasal sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo upang ang mag-asawa ay maging banal at maghahatid sa kanilang dalawa sa buhay na walang hanggan. So mga kaparokya, ilan lang ito sa mga katuruan ng ating simbahan patungkol sa sakramento ng kasal. Kung tayo ay magiging masigasig magbasa ng katesismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ay marami pang magagandang bagay ang ating malalaman sa kahalagahan at biyaya ng dala ng sakramento na ito na itinatag ng at pinagtibay ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin.